Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong Wednesday, July 2, 2025. Kasalukuyan na yung minomonitor natin na tropical depression ay nasa 2,605 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Ito ay walang magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ay yung low pressure area na nasa 155 kilometer east of Tuguegarao City, Cagayan. Dahil malapit po sa kalupaan, itong LPA na binabantayan natin ay may mga lugar tayo na mas uulanin, lalo na sa northern part ng Luzon. Meron pong dalawang senaryo tayo na nakikita sa track or yung sa posibilidad na movement nitong LPA. Yung isa po ay dadaan siya ng Kalayan and then eventually ay tutuloy na siya papunta sa southern part ng Japan. At yung pangalawang senaryo naman ay pupunta siya papunta siya ng Pahilaga and then eventually ay hindi na siya dadaan ng Kalayan, pupunta na siya sa southern part ng Japan. Yung development niya ay nakakategory po as high. Ibig po sabihin, yung pagiging ganap na bagyo niya ay inaasahan natin sa susunod na 24 oras. At kapag naging ito ay tuluyan na naging bagyo o tropical depression, tatawagin natin itong bising. Yung mga lugar na uulanin ay mamaya ay isa-isahin po natin sa weather advisory. Samantala, dito naman sa western part ng ating bansa ay patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon. Dito po sa Zambales, sa Bataan at ganoon din sa Occidental Mindoro ay makakaranas tayo ng mga occasional rains. Ibig sabihin ay mas madalas na mga pag-ulan. Pero sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas tayo ng cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Ibig po sabihin, magkakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganon din sa western part ng Visayas. Pero sa eastern part ng Visayas at sa Mindanao, asahan natin na magiging maaliwalas ang ating kalangitan pero nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm. Sa mga susunod na slide ay papakita din po natin yung mga lugar na kung saan mayroong mga nakataas na thunderstorm advisory sa ating bansa. Halimbawa po ay dito sa western part ng Visayas. At ganoon din dito sa Zamboanga at western part ng Mindanao. Para sa ating weather advisory o yung inaasahan natin na mga lugar na maaaring ulanin ng 50 to 100 mm, asahan po natin yan dito sa northern part ng Luzon at ganoon din sa western part ng central Luzon at ganoon din sa Occidental Mindoro. Particularly dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Simula po yan today hanggang bukas ng hapon. Para naman bukas ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, asahan natin na may mga lugar na makakaranas ng 100 to 200 mm. At isa po yung Cagayan at Batanes sa mga probinsya na yun, kasama yung Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yung mga naka-color yellow po na probinsya ay makakaranas naman ng 50 to 100 millimeters na mga ulan. Para naman sa Friday ng hapon hanggang sa Saturday ng hapon, patuloy na makakaranas tayo ng mga pag-ulan dito sa Cagayan, sa Ilocos Norte, sa Apayao, sa Abra, sa Ilocos Sur, sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para sa ating weather forecast, bukas, asahan natin na yung buong Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan. Ibig po sabihin, mataas yung probabilidad na magkaroon tayo, maka-experience tayo ng mga pag-ulan. At ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 30, sa Baguio ay 17 to 22, sa Lawag ay 29 to 26, at sa Legazpi ay 25 to 30. Tulad po ng binanggit natin kanina, since part pa rin ng Luzon ang Palawan, ay maaasahan natin na magiging maulap pa rin sa Palawan at ganoon din sa western part ng Visayas, kasama yung Iloilo at Cebu. Pero yung agwat ng temperatura natin dito sa Puerto Princesa ay 32 to 25, sa Iloilo ay 25 to 31, sa Cebu ay 25 to 31 din, sa Tacloban ay 26 to 31, at sa Davao ay 24 to 32. Kung mapapansin po natin, partly cloudy to cloudy sky yung ating inaasahan bukas dito sa Mindanao. Pero gusto po natin i-note na yung mga localized thunderstorm ay may posibilidad pa rin na makapagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya kung alam natin na tayo ay mga inuulan na noong mga nakaraang araw at nakatira tayo sa mga mabababang lugar o bahaing lugar at landslide prone areas, mag-ingat po tayo at makipag-coordinate tayo sa mga local DRRMO offices kung mayroong mga banta ng mga pag-ulan at pagguho ng lupa. Kahit na merong epekto yung southwest monsoon at ganoon din yung low pressure area, nananatili po na wala tayong nakataas na gale warning o babala na may kinalaman sa matataas na alon. Ang maximum na maaari po nating ma-encounter ay
2 meters. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan natin na panahon sa mga piling syudad sa ating bansa. Dito po sa Metro Manila, from Friday hanggang Sunday, mananatili na maulap ang ating kalangitan, mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganon din sa Baguio City at sa Legazpi City, simula Friday hanggang Saturday. Pero dito sa Baguio at sa Legazpi, sa Sunday, asahan natin na manunumbalik sa partly cloudy to cloudy skies. So, yung mga pag-ulan na maaari na lang natin maranasan ay yung mga localized thunderstorm. Ganon din dito sa Metro Cebu at sa Tacloban. Pero sa Iloilo City, asahan natin na magiging maulap at mas mataas yung tsansa ng mga pag-ulan sa Friday at Saturday. At manunumbalik ito sa maliwalas na kalangitan sa Sunday. Dito sa Metro Davao, ganun din sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City, asahan natin na magiging maaliwalas ang kalangitan, partly cloudy to cloudy skies. Pero, again po, gusto nating i-emphasize yung epekto na maaaring gawin ng mga localized thunderstorms. Kaya mantabay po tayo sa mga thunderstorm advisory na i-release ng Pag-asa. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:29 ng hapon at muling sisikat bukas ng 5:31 ng umaga. Para sa karagdagang